Kapayapaan po sa inyo mga pamana. Kamusta kayo? Mga bata, naranasan nyo na bang mauhaw? At ano naman ang ginagawa nyo kapag nauuhaw kayo, lalo na't napakainit ng panahon? Kaya't atin nang tunghayan ang kwento ngayon tungkol sa bayan ng Israel na nauhaw habang sila ay naglalakbay sa disyerto. Ano kaya ang ginawa nila? Kaya po, halina't ating alamin. Ang pamagat ng kwento sa araw na ito ay ang bukal sa malaking bato na mababasa natin sa Exodo 17:1 hanggang 7. Ang mga Israelita ay naglalakbay sa isang malawak at mainit na disyerto. At habang sila ay naglalakad, sila'y napapagod. At lalo silang nauuhaw. Pagdating nila sa isang lugar na tinatawag na Rephidim, napansin nila na may malaking problema. Wala silang tubig na maiinom. At dahil dito, lumapit ang mga tao kay Moises at sinabi, "Moises, nauuhaw na kami. Bigyan mo kami ng tubig." Sumagot naman si Moises, "Bakit kayo nagagalit? Bakit hindi kayo magtiwala sa Diyos?" Ngunit dahil sa sobrang uhaw, nagreklamo pa rin ang mga tao. At sinabi pa nila, "Bakit mo pa kami dinala dito sa disyerto? Gusto mo ba kaming mamatay sa uhaw?" Nabahala si Moises. Kaya nanalangin siya sa Panginoong Diyos. Humingi siya ng tulong kung ano ang kanyang gagawin at sumagot naman ang Diyos kay Moises. At sinabi, "Pumunta ka sa unahan ng mga tao. Dalhin mo ang iyong tungkod at hampasin mo ang bato." Sinunod naman ito ni Moises. Pumunta nga siya sa bato at hinampas ito gamit ang kanyang tungkod. At biglang lumabas ang tubig mula sa bato. Maraming tubig ang dumaloy at uminom ang mga Israelita hanggang sa mawala ang kanilang uhaw. At tinawag ito ni Moises na ang lugar na Masa at Meriba. Dahil nagreklamo ang mga tao at hindi agad nagtiwala sa Diyos. Ngayon, dumako naman tayo sa mga aral na dapat nating matutunan. At mula sa ating kwento, ano-ano nga ba ang mga aral na dapat nating matutuhan? Una, ang Diyos ang nagbibigay ng ating pangangailangan. Dahil kahit walang tubig sa disyerto, gumawa ang Panginoon ng paraan para matulungan ang mga Israelita. Ipinakita niya na kaya niyang ibigay ang ating kailangan. Pangalawa, ang Diyos ay tunay na makapangyarihan. Dahil sino nga ba ang makapagpapalabas ng tubig mula sa bato? Kundi ang Panginoong Diyos lamang. Kaya ibig sabihin, walang imposible sa Kanya. At ang pangatlo, ang panghuli, ay magtiwala sa Diyos at huwag magreklamo. Nagreklamo ang mga Israelita dahil sa kanilang problema. Pero mas mabuti kung magtitiwala tayo sa Diyos kaysa magreklamo. Kaya kapag may problema ka, manalangin ka at magtiwala sa Diyos dahil tutulungan ka niya. Tayo daw mga bata sa ating activity sa araw na ito na may pamagat na tubig mula sa bato. Kaya maaari nyo na ilabas ang inyong mga coloring materials at kumuha na rin kayo ng isang malinis na papel. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang larawan na maaari ninyong gayahin. Pagkatapos ay maaari na ninyo itong kulayan. Isulat nyo na rin ang inyong memory verse na mababasa natin sa Psalm 34:10. "Those who seek the Lord lack no good thing." Ayan, ang larawan na inyong iginuhit ay magsisilbing paalala sa inyo na lagi tayong magtiwala sa Panginoong Diyos na ibibigay niya ang ating kailangan basta lumapit lang tayo sa Kanya. Kaya imbis na maging mareklamo, dapat tayo ay maging mas mapagtiwala sa Diyos. Tapos na ba ang lahat? Salamat mga bata sa inyong pakikinig at sa pagpaparticipate sa ating activity. Kaya hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam at miss pa!